What's up guys? Ito nga pala ang paborito niyong Tio, si Tio Bry, host ng Do You Think Podcast. Ang podcast na kung saan para sa self-improvement ng mga nanonood. Kung nagugustuhan mo naman yung mga ganitong content, please mag-subscribe na kayo dito sa channel na to. I-like, share nyo rin sa mga kaibigan nyo. And at the same time, gusto ko rin mag-follow din kayo sa Spotify, mag-comment din kayo doon at i-rate nyo rin yung podcast para makatulong. At maraming salamat sa Tritone Studio, sa Tritone Entertainment. So moving forward, lalaki ka dapat. Matatag, walang luha, provider, tigasin, okay yun. Paano kung tigasaing? Walang emosyon, yan ang tinuro sa atin ng mga tatay natin. Pero bro, ito lang ang tanong ko. Kamusta ka na? Ito, toxic Filipino masculinity ay hindi pagiging malakas. Ang pagiging malakas, ang totoong power ng lalaki ay wala dun. It's silence, pride, and repressed pain. Yun. So ano nga ba yung mga toxic traits na we were taught? Unang-una, tinuro sa atin ng mga tatay natin, ang lalaki, hindi umiiyak. Yan ang pinaka-bullshit na tinuro sa atin. Ever since we were kids, bawal tayo umiyak. Alam nyo ba na ang pag-iyak ay madaming nasosolve na problema? Dahil kasi, pag iniyak mo ang isang bagay, iniyak mo pag hindi mo na kaya, nailabas mo na yung pent-up negative energy. Pag na-release mo yung negative energy na yun, sigurado you will think clearly, I guarantee you. And magkakaroon ka ng peace, magkakaroon ka ng mental resilience, at the same time, hindi pa yun nahalo sa behavior mo, hindi siya magiging shadow sa subconscious mind mo. Kung paano ka makitungo sa mga tao. Pangalawa, laging provider kahit wasak na. Ang daming lalaki, wasak-wasak ka na sa loob. Pero meron kang maskara pag umaharap ka sa pamilya mo. Dahil tatay ka. Dahil lalaki ka. Nakaka-relate kayo. Hirap, di ba? Kahit wasak ka na, provider ka pa din. Lahat yan ibibigay ko sa inyo. Isusubo ko sa inyo. Bago ko isusubo ko muna sa inyo. Di ba? Hindi yun Tio Bry Podcast. Do you think to? Pero inuuna nyo yung mga ibang tao. Isa pa, bawal maging vulnerable. Nako, hindi ako pwedeng maging vulnerable kasi sisirain ako niyan. Kasi lulukuhin ako niyan. Baka katulad din siya ng ibang tao, sasaktan ako niyan. Lalaki ako, dapat matalino ko. Kapag tahimik ka, matatag ka daw. Totoo naman, silence is power. Pero yung laging tahimik na hindi mo na bino-voice out, yung mga talagang sa loobin mo kahit hindi na okay sa'yo, dun siya nagiging mali. Bakit? Kasi nire-repress mo yung truth mo. Kasi hindi ka nagiging authentic sa sarili mo, hindi ka nagpapakatotoo. So ang sa akin, mas maganda pa rin na magustuhan ako ng tao na yung totoong ako. Or kahit hate pa ako ng ibang tao, na kahit na sino, pero yun yung totoong ako. Kaysa naman mahal na mahal ako ng lahat, di ba? Mahal na mahal ako, gusto nila ako lahat, pero hindi naman ako yun. Again, I'm starting a war with myself. At ang lalaki, totoo lang, hindi siya bato. Utang na loob tao siya. Yun ang lagi niyong tatandaan. Tao ka din. Ang lalaki kailangan din ng love. Ang lalaki kailangan din ng compassion. Ang lalaki kailangan din natin na umiyak, maging vulnerable dahil tayo nagiging nasasaktan din. Tayo nahihirapan din. And to be honest, ang burden ng mundo nasa atin, wala sa mga babae. Nasa lalaki ang burden ng mundo. Ang problema, yung ibang lalaki, hindi niyayakap yun. Binibigay nila dun sa babae. Pero sa totoo lang, tayo yung dapat nahihirapan para mabuhay sila ng tama. The sooner you accept it, the easier life gets for you. Na nandun tayo para mag-suffer. Hindi nga pagsasuffer ang tawag dun pero tayo yung magsasakripisyo para maging safe ang mga tao sa paligid natin, especially babae at mga bata. Nasa atin yung responsibilidad na to. Ngayon gusto ko magkwento ng sarili kong experience. Kasi ako, ang tagal ko ding naging tahimik,
Oo lang ako ng oo kung kahit na sino. Dahil sabi ko sarili ko, matatag ako. Naging tahimik ako, hindi dahil matatag ako, kundi dahil wala akong pwedeng iyakan. Gusto ko ikwento sa inyo yung time na this was pandemic. Nung pandemic, akala ko for the longest time of my life, before pandemic, akala ko napaka-strong kong tao. Malakas ako mentally kasi ang dami ko ng sakit na pinagdaanan sa mundo eh. Ang dami nang nanloko sa akin, hindi man muka. Ang dami nang nakasakit sa akin, nalagpasan ko yun. Nawala na ako ng mahal sa buhay. Naging mag-isa na ako sa buhay. Lahat yun nalagpasan ko. And akala ko, napaka-strong kong tao. Hindi ako matitibag. Pero nung pandemic happened, na-realize ko it's been 10 years, hindi na pala ako okay. Nabubuhay na pala ako sa dilim. And ang pinakamalaking problema, nasanay na ako sa dilim. Yun ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Yung masanay ka sa dilim at maging normal na sa'yo yung dilim. And to be honest, na-realize ko yan, 41 years old na ako nung nag-heal ako. Doon ko na-realize na ito pala yung tamang peace. Kaya naman palang mabuhay ng tama. Kaya naman palang mabuhay ng payapa. Kaya naman palang maging reality na lahat ng gusto mo nakukuha mo. Kung hindi mo man nakukuha yung gusto mo, nabibigay pa sa'yo yung mas higit pa sa gusto mo. Simple lang pala yung formula. Ang pera pala madali. Ang love pala madali. Ang kailangan ko lang pagtrabahuhan, hindi yung business, hindi yung kahit yung pag-ibig, hindi yung Ang kailangan kong pagtrabahuhan, I need to go back to myself. Kailangan kong bumalik sa sarili ko. Kailangan kong mahalin yung sarili ko. Kailangan kong intindihin yung sarili ko. Kailangan kong patawarin ang sarili ko. Ikaw, isipin nyo, mga lalaki. Kung makikipag-usap ka sa best friend mo, paano ka makipag-usap? Sasabihan mo ba yung best friend mo na hindi ka magaling? Sasabihan mo ba yung best friend mo na hindi ka enough? Sasabihan mo ba yung best friend mo na hindi mo kaya yan? Sasabihan mo ba yung best friend mo na mahina ka? Or sabihin na natin tatay mo. O kahit kaibigan mo, di ba hindi? Why? Because you love them. You want the best for them. You want to give them the best. Ang problema, doon, binibigay mo sa kanila yung best, binibigay mo yung love, pero nakalimutan mo ang sarili mo. Bakit sa sarili mo ganyan ka makipag-usap? Bakit sa sarili mo sinasabi mo hindi mo kaya? Bakit sa sarili mo feeling mo ang pangit-pangit mo? Bakit sa sarili mo feeling mo hindi mo deserve yung mga bagay na to? Bakit sa sarili mo dinadoubt mo na pwede kang maging bilyonaryo? Bakit sa sarili mo ang tingin mo napaka-empty mo? Bakit ganun ka makipag-usap sa sarili mo? Kung hindi mo kayang gawin yun sa best friend mo, dapat much more sa sarili mo. Meron akong tanong sa inyo, name 3 people na pinakamamahal nyo sa buhay nyo. I'll give you 30 seconds to write it. Pwede nyo i-post tong video kung gusto nyo. O ngayon, nasulat mo na. O, sige nga, basahin mo. O, tatay mo. Or nanay mo. Best friend mo. Kaibigan mo. Tita mo. Diba? Nilista mo lahat. Tama, tama. O, may nakalimutan kang isa. Sarili mo. Bakit hindi kasama dyan sa tatlo yung sarili mo? Kasi kung monster ka sa sarili mo, magiging monster ka din sa kanila. Ba't hindi mo inuuna yung sarili mo? Pag yung sarili mo mayaman, kaya mo mag-provide, matutulungan mo sila lahat.
Di ba nga sa eroplano, pag sumakay ka, sinasabi doon sa oxygen mask, yung oxygen mask, unahin mo muna yung sarili mo bago yung bata. Kasi pag inuna mo yung bata, baka ikaw mahimatay ka, hindi mo maligtas yung bata. So bakit? Ba't hindi mo inuuna yung sarili mo? Ba't kinakalimutan mo? So sa akin, talk to yourself in a loving, compassionate, and understanding way. Yun ang ma-advise ko sa inyo. Eto ngayon yan eh. Kasi naging people pleaser ako dati. Nawala yung identity ko. Oo, alpha kang ganyan, alpha. Pero sa loob mo naman, alam mo sarili mo, supot ka. Sakit, di ba? Ang hirap. Pero yung kasi yung totoo. Ano ba yung cause ditong mga mindset na to, yung toxic Filipino mindset na to? Unang-una, ano mangyayari sa inyo? Ang daming broken family. Ikaw lalaki ka. Dahil hindi ka kompleto, hindi ka buo, yung asawa mo, malaki yung kinikita sa'yo, ano ka ngayon, nararatel ka, nai-insecure ka. Ngayon, dahil sa insecurity mo, sobrang insecure mo sa asawa mo, ano gagawin mo? Mambababae ka ngayon na mas beneath sa'yo. Para lang maramdaman mo sa sarili mo na lalaki ka. Eh, hindi naman doon na may measure ang pagiging lalaki. Kasi nga may finifill up kang void, kaya ka nang bababae. Pero kung ikaw, kumpleto kang lalaki, meron kang purpose, meron kang passion, hindi man malas malaki yung kinikita mo sa asawa mo, susuportahan mo yung asawa mo, team player ka. Eh ang asawa mo, hindi mo naman kalaban yan, kakampi mo yan. Pinakasalan mo yan, tandaan mo, pinakasalan mo sa altar yan. So yun ang nangyayari. Nang babae si lalaki, dahil hindi siya kumpleto, hindi siya buo, nang babae si lalaki, single mom ngayon yung asawa mo. Diba? Broken families. Madaming ugat niyan kasi tayong mga lalaki. Kaya ako nga ito ginagawa itong podcast na to. Bakit? Ang goal ko sa podcast na to, lumakas ulit yung mga lalaki na sobrang lakas natin. Babalik sa feminine energy lahat ng babae because they will feel safe, they will feel protected, they would feel loved kasi tama kang lalaki. Babalik yung balance sa mundo. Pangalawa, addiction. Ayan na yun. Kahit kaya madaming na-addict sa babae, na-addict sa alcohol, na-addict sa drugs, at kung ano-anong kahit yung pag-games, nagiging addiction yan. Anything na sobra, na nakaka-take na ng purpose mo, it's becoming an addiction. Bakit? Hindi ka kumpleto eh. People pleaser ka. Ang dami mong trauma. Ang dami mong tinatakasan demonyo. Imbis na harapin mo yung demonyo. Eh yung demonyo, yun hindi ka naman niya kayang saktan eh. Kaya ka lang niyang takutin. Pero kung ikaw buo ka, hindi ka matatakot dun sa demonyo. Yung demonyo yun, hindi pala demonyo. Pag binigyan mo siya ng love, binigyan mo siya ng understanding, yung demonyo yun, demonyo mo lang pala sa loob mo na hindi mo inaharap. Ngayon, pag nabigyan mo siya ng understanding, ng love, ng compassion, which is sarili mo, then yung demonyo, magiging anghel na yan. And marirealize mo, broken parts of you lang siya. Masyado yang malalim. At kung i-explain ko dito ng todo dito sa podcast, kukulangin tayo. Ngayon, kung gusto nyo ng in-depth na talaga mapapag-usapan natin, meron akong personalized coaching na para sa'yo mismo, hindi para sa general public. At hindi po ito libre, syempre dahil valuable din naman ng mga taang time ko. Diba? Pero kung talagang seryoso ka, gusto mo ako makausap, mag-email ka lang sa tiobrightv@gmail.com at doon magkakaroon tayo ng personal coaching. Moving forward, violence. Diba? Nakakasakit tayo ng mga tao, yung anak mo nasasaktan mo. Kaya may lalaking nananakit ng babae, nakikipag-away, nagro-road rage. Bakit? Punong-puno ka na eh. Punong-puno ka na. Hindi mo nare-release yung mga galit mo, nalalabas mo sa mga ibang bagay na wala namang kinalaman dun sa galit mo. Nagbi-bleed ka dun sa mga tao na hindi naman sila sumugat sa'yo. So ako tama na.
Pakawalan mo na yan negative energy mo, pakawalan mo na yung galit mo, patawarin mo na yung mga nanloko sa'yo, utang na loob. Kasi hindi yan nakakatulong sa'yo. At higit sa lahat, patawarin mo na yung sarili mo. Pangalawa, ito, mahirap din to, emotional shutdown. Emotional shutdown, yan yung biglang, yung sinabi ko sa ego, di ba? Fight, flight, freeze. Yan yung mag-freeze ka na lang. Wala ka na lang gagawin. Tigil na lang ako. And then, the cycle moves on. Pent-up energy yan. Subconscious mo, hirap ka mag-manifest. The way you interact with people, puro ka trauma. Hindi ka marunong receive ng love. Hindi ka marunong receive ng abundance. At ito yung pinakamahirap dyan. Alam nyo ba ang trauma na ipapasa nyo sa anak nyo? That's intergenerational trauma. Kung ikaw gising ka, nagkakaroon ka ng spiritual awakening ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo, ikaw ang sisira ng generational trauma nyo ng pamilya nyo. Yung mga patterns ng mga pamilya nyo, ikaw ang magbe-break. Kung black sheep ka, better yet yan. Kasama ka dun, especially ikaw. Bakit? Kasi ganun din ako eh. Black sheep din ako ng pamilya. Pero ngayon ko lang na-realize na ako pala yung magbe-break ng pattern ng pamilya namin. Yung mga hindi na pwede, hindi na nagwo-work sa mga panahon ngayon, hindi ko na ipapasa sa anak ko. Bakit? Our family, yung asawa mo, yung anak mo, they deserve better versions of you. A healed version of you. So bilang lalaki, kailangan mo mag-heal. Kailangan mo i-release lahat ng trauma na yan. Para maging mabuting tatay ka, maging mabuting kaibigan, maging mabuting anak, maging mabuting kapatid, maging mabuti kang tao dito sa society na to. Kailangan i-let go mo yan. Kasi yung hindi mo binuhos na galit, ikaw ang sasabog sa huli. Yun ang nakakatakot. Ngayon, paano ba natin ma-unlearn itong mga bagay na to, and how do you build real masculinity? Unang-una, syempre, allow safe spaces for men. Kaya nga ako nagbubuo ng community ngayon eh, na magkaroon tayo ng safe space. Soon gagawa ako ng Telegram group natin, magkaroon tayo ng safe space para sa mga lalaki. Kung maganap ka din ng mga tropa mo na makakahinga ka ng maluwag, mapagsasabihan mo, makakausap mo, at gusto ko sana yung tropahin mo naman, yung madadala ka sa tama. Hindi yung puro inuman. Hindi yung puro droga, puro gimmick, puro babae, hindi. Topahin mo din yung merong mga healed perspectives of women. Hindi yung totopahin mo, lahat sila nababasted din ang tingin nila sa babae, manggagamit, pera-pera lang ang habol. Mali, toxic. So humanap ka ng mga tamang sirkulo ng lalaki, and yung kung nanonood ka ng ganitong podcast, nasa tamang grupo ka. Kasi ito yung binubuo ko talagang community na safe space tayo lahat. Pwede mong aminin yung mga gusto mong aminin without judgment. Normalizing honesty among sa inyong magtotropa. I-give up mo na yung idea na kailangan perfecto ka. Kasi hindi ka naman talaga perfecto. Pero ito yung good news ko sa'yo. You're imperfectly perfect. Tandaan mo, ginawa kang image and likeness of God. Diba? Ganda no? Image and likeness of God. Si God ba imperfect? Hindi eh. Perfect si God. Tayo, gawa din tayo ni God. Anak tayo ni God. God is here. God is within us. So bakit parang feeling mo unworthy ka? Bakit parang feeling mo hindi mo deserve yumaman, hindi mo deserve ng tamang tao? Bakit nag-stay ka sa mediocre mong trabaho? Bakit nag-stay ka sa mediocre mong jowa na tinotoxic ka lang, wherein kaya mo and you deserve better? Tunay na lalaki, sa totoo lang, yung tunay na lalaki yung marunong masaktan, pero hindi nananakit. Yung vulnerable na lalaki, yung open ang puso niya sa mga taong humihingi ng tulong at sa mga tao kahit na sino. At hindi sa takot kahit saktan siya ng ibang tao. Dahil buong-buo siya, kumpletong-kumpleto siya, buong-buo, punong-puno siya ng love, punong-puno siya ng abundance na yung pinamimigay niya
Dun sa mga tao, apaw na lang niya. So, hindi siya takot maubusan. So, everything really starts with you. Kailangan buong-buo ka. Kailangan punong-puno ka ng love. Sabi nila, Michael Jackson, heal the world. Para sa aking katarantaduhan yung heal the world. Paano mo ma-heal yung world? Ikaw mismo hindi mo ma-heal sarili mo. Heal mo muna yung sarili mo. Kasi pag nag-heal ka sa sarili mo, ikaw mismo, then the world will start to heal because mapupunta ka sa ibang timeline. Sa ibang version mo. Sa mataas na version mo na nami-meet mo yung matataas na version ng mga tao na yun. Malalim na masyado to. Pero hindi mo talaga kailangang putulin ang pagkalalaki mo. Ang pwede mo lang gawin or baguhin is kung anong ibig sabihin nito. Now guys, gusto ko sana i-share nyo to sa tatay nyo, sa kuya nyo, sa tropa nyo. At comment nyo na rin anong mindset ang gusto mong i-unlearn. Comment mo, i-share mo na rin dito sa mga nanonood nito para tayo-tayo nagtutulungan. Ngayon, itatanong ko sa inyo, do you think ba tama ang tingin at vibration natin sa masculinity? So maraming salamat sa mga nanood nito. Ito ang paborito yung Tio, si Tio Bry. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. At kung gusto nyo naman itong mga ganitong content, mag-subscribe na kayo sa Do You Think Podcast with Tio Bry. At syempre, follow nyo na rin ito sa Facebook, sa Instagram, sa Spotify. I-rate nyo na rin yung podcast para mas madami pa tayong mabagong buhay. Maraming salamat sa panonood at lagi kayong mag-iingat. Love and light po sa lahat.